At ngayon alam mo ba, si Monkey D. Dragon ang pinakamisteryosong revolusyonaryo sa mundo. Ay maaaring tagapangalaga mismo ng sinaunang sandata ni Goldie Roger, na ang Uranus, dahil ang puwersa mismo ng kalangitan, ang bagyo, hangin, at kidlat na sumusunod sa kanya ay isang uri na manifestation ng isang legendary at alamat na kapangyarihan. Pero teka, ano kaya ang papel niya sa magiging laban ni Luffy sa hinaharap? Pero bago tayo magsimula, kalambangin muna yan, para mas marami pa tayong maabot at mas lumago pa ang ating channel. Alam nyo ba, na si Dragon ay nagmana ng kapangyarihan ng pinakamalupit na pirata sa kasaysayan? Ngayon, ipapakita ko sa inyo at ipapaliwanag lahat ng detalye. Si Monkey D. Dragon ay laging nakabalot sa misteryo higit pa sa simpleng katanyagan bilang pinaka-wanted na tao sa mundo. At dito, ang presensya niya sa kwento ay parang puwersa ng kalikasan. Sa totoo lang, kapag siya'y lumalabas, biglang nag-iiba ang hangin, biglang nagbubukas ang ulap sa galit, at tila ang tadhana mismo ay yumuyuko sa kanyang kalooban. Hindi lang siya basta leader ng revolusyon, siya rin ay isang tao na may daladalang bagay na kinatatakutan ng mismong world government, pero syempre, ang dahilan kung bakit takot na takot ang mundo sa kanya ay hindi lang dahil sa kanyang layunin para sa kalayaan, ito ay dahil sa kanyang minanang kapangyarihan, isang puwersa na maaaring direktang konektado kay Goldie Roger, ang taong nagpasimula ng Great Era Piracy at kalayaan. Mula nang unang lumabas si Dragon sa Log Town, ang panahon ay tila nagwawala, biglang bumuhos ang bagyo, kumikidlat ang kalangitan, at kasabay ng malalakas na hangin, tila ang kalikasan mismo ang tumutugon sa kanyang presensya. Malamang dahil dito, marami ang naniniwala na may hawak siyang devil fruit na may kinalaman sa hangin, isang logia o paramesiya, pero sa totoo lang, habang lumalalim ang mga teorya, mukhang kulang ang simpleng paliwanag na iyon, ang antas ng kanyang kakayahan sa klima ay hindi akma sa karaniwang kapangyarihan ng devil fruit, ito ay marahil mas higit, mas sinauna, at marahil nagmula pa sa isang nakalimutang panahon, isang sandata na lampas sa kapangyarihan ng tao. At dito, ang misteryong ito ay nagtuturo sa atin sa isang maalamat na pangyayari sa nakaraan, ang labanan sa Edward. Si Goldie Roger, bago pa man siya nakilala bilang hari ng mga pirata, ay hinarap si Golden Lion Shiki, isa sa pinakamalupit na pirata ng kanyang henerasyon. Ninais ni Shiki na makipagsabuatan dahil alam niyang hawak ni Roger ang isang sandata na kayang wasakin ang mundo. Tumanggi si Roger, at nagsimula ang labanan, ngunit sa gitna ng digmaan, may nangyaring imposible, isang napakalaking bagyo ang biglang sumulpot, winasak ang kalahati ng fleet ni Shiki, at nailigtas si Roger sa pagkatalo, wala sa kanyang kilalang tripulante ang may kapangyarihang magpatawag ng bagyo. Dahil dito, lumitaw ang hypothesis na si Roger ay posibleng may hawak na isa sa mga sinaunang sandata, si Uranus, ang sandata ng kalangitan. Hindi tulad ni Pluton at Poseidon na alam na natin. Ayon sa mitolohiya at kasaysayan, ay isang sandata na konektado sa kalangitan mismo, na kayang manipulahin ang klima, lumikha ng bagyo, at marahil makialam pa sa estruktura ng atmosfera ng planeta. Alam niyo ba, ang pangalang Uranus, ay galing pa sa Greek mythology, ay sumisimbolo sa kalangitan mismo, ang puwersa na nasa ibabaw ng lahat, at dito, naiisip mo ba kung gaano kalakas ang isang sandata na kayang kontrolin ang hangin? Syempre, natural lang na magiging ultimate trump card ito. At kung totoo nga na hawak ito ni Roger, ipapaliwanag nito kung bakit natakot si Shiki, bakit kinatatakutan ng gobyerno, at bakit sobrang lakas ng bagyong lumitaw sa Edward. Ngayon, habang tumatagal ang panahon at lumalala ang karamdaman ni Roger, malinaw na alam niyang papalapit na ang katapusan ng kanyang paglalakbay, at dito, ayaw niyang iwanan ang kapangyarihan sa maling kamay, kaya pumili siya ng karapat-dapat na magpatuloy ng kanyang misyon, isang taong may didin sa pangalan, may parehong espiritu ng kalayaan, at hindi kailanman yuyuko sa world government, at sino nga ba yon? Tama, si Monkey D. Dragon mismo. At dito, hindi lang basta iniwan ni Roger ang lihim ng Uranus sa kanya. Siyempre, may kasamang pangako rin na panatilihin ang kapangyarihan ng kalangitan hanggang sa tamang panahon para ito'y ilantad. Nakakapanabik diba? Ngayon, isipin nyo naman, ang relasyon ng mga sinaunang sandata ay sobrang eleganteng pagkakaayos. Si Poseidon ay dominante sa dagat, si Pluto naman kontrolado ang lupa, si Uranus naman ang kontrolado ng kalangitan, tatlong puwersa na kumakatawan sa natural na balanse ng mundo, at sa totoo lang, sa pag-unawa ni Roger sa tatlong ito, malamang na naabot niya ang katotohanan ng Void Century, at ngayon, si Dragon, bilang tagapangalaga ng hangin, ay kumakatawan sa pagpapatuloy ng balanse na iyon. At dito, ang kapangyarihan ni Dragon, na konektado sa mga bagyo, ay hindi basta nagkataon lang, malamang, ito ang buhay na manifestation ng kapangyarihan ng Uranus.
Sa methodology, si Uranus ang Diyos na kumakatawan sa firmament sa walang hanggan sa itaas ng mga bituin at ulap, kaya naman, kapag nakikita natin si Dragon, tila nagbabago ang kalikasan mismo, na ang langit, parang kinikilala siya, ang hangin, sumusunod sa kanyang pabor, ang kidlat ay tumatama ng eksaktong-eksakto. At syempre, ito ay hindi lang basta kapangyarihan ng isang prutas, marahil ito ay direktang impluensya ng isang makapangyarihang sandata, isang mana na lampas sa teknolohiya at panahon, kaya ngayon, marahil si Dragon ang naitalaga bilang guardian ng Uranus, pinapanatili ang balanse hanggang sa magising ang bagong D. At dito, hindi lang basta leader ng revolusyon si Dragon, kundi ang tulay sa pagitan ng nakaraan at hinaharap, ang tagapangalaga ng kapangyarihan na iniwan ni Roger sa susunod na henerasyon. Ngayon, kung i-connect natin, direkta rin itong kumukonekta kay Luffy sa tatlong sandata. Si Shirahoshi, ang kasalukuyang Poseidon, ay kaalyado na niya, habang si Frankie ay hawak-hawak na ang blueprints ng Pluton sa kanyang isip mula pa sa Water 7. At ang Uranus, ang kapangyarihan ng kalangitan, ay nasa kamay ng kanyang ama, si Monkey D. Dragon, grabe diba? Sa ganitong paraan, ang tatlong pinaka-nakakatakot na sandata sa buong mundo ay nagtatagpo sa parehong angkan, at syempre, muli, umiikot ang tadhana sa pangala ng mga D, ang pangalan na sinusubukan ng gobyerno na burahin sa kasaysayan. Alam nyo ba, ang koneksyon ni Roger at si Dragon ay mas malalim pa sa ideolohiya? Sa tingin ko, pareho silang may daladalang parehong espiritu. Si Roger, ang taong nagbukas ng pinto ng kalayaan sa dagat at nagpaalab ng apoy ng mga pangarap. Si Dragon naman ay lumalaban para palayain ang mga tao. Grabe, nakakapanabik. Pareho silang naglalakad sa ilalim ng parehong minanang will, ang apoy ng D-family, na perwesyo sa mga Diyos ng mundo. Ngayon, isipin nyo, kapag dumating ang sandali at nakatayo si Luffy sa harap ni Imo, ang kapangyarihan ng kanyang ama ay hindi na lang simbolo, marahil ang langit ay gagalaw, ang hangin ay tutunog, kidlat ay tatama sa trono ng mundo, at dito, si Dragon ay natupad ang kanyang tungkulin, at si Luffy, ang heir ng bagyo, ay magsasama-sama ng apat na realm, ang araw, dagat, lupa, at kalangitan, para ibalik ang balanse na nawala simula pa noong Void Century. Ngayon, naiintindihan nyo na bakit kinatatakutan siya ng mundo, pero syempre, ang takot na iyon ang nag-aanunsyo ng darating ang tunay na bagyo na maglilinis sa world government at magpapalaya sa planeta mula sa pagkakagapos ng nakaraan. At sa totoo lang, walang duda, si Dragon ang pinaka-nakamisteryo at pinaka-stratehikong karakter sa One Piece. Marami ang nakikita lang siya bilang world's most wanted man. Pero ang kanyang impluensya at katalinuhan ay naglalagay sa kanya sa mas mataas na posisyon, siya ang catalysta ng bagong era, hindi lang siya lumalaban sa world government, lumalaban siya sa sistemang nagpapanatili ng takot at kasinungalingan sa loob ng 800 taon, bawat hakbang niya ay maingat, at ang bawat salita, may mas malalim na layunin, at ang misteryong nakapalibot sa kanya ay refleksyon ng isang taong naiintindihan na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pasensya at kaalaman. Simula pa ng God Valley, naintindihan ni Dragon na ang gobyerno ay hindi lang puwersang politikal, ito ay uri ng kumpletong pagkontrol, isang lihim na kadena, at malamang may nakita siya sa insidenteng iyon na nagpabago sa kanya, na siya ay tuluyan ng lumayo sa Navy at maging sa sariling ama niyang si Garp. At dito, nagbago siya, hindi na siya yung naniniwala sa hustisya sa pamamagitan ng gobyerno, siya na ngayon ang taong maghahatid ng hustisya sa pamamagitan ng revolusyon. Ngayon, ang nakakamangha kay Dragon ay ang pagkadalawang mukha niya, sa labas, cold leader, gumagalaw ng hukbo, sabotahe sa world government, pero sa loob, may dalang napakalaking pasanin. Sa totoo lang, ang pagiging pinaka-pinaghahanap na tao ay nangangahulugan din ng pagiging pinakamalungkot na tao. Alam niya na ang laban niya ay magdudulot ng kamatayan, kasama na ang mga pinakamatapat niyang kakampi, pero naiintindihan niya ito dahil kung walang sakripisyo, ay walang kalayaan. May mga teorya rin na nagsasabi, hindi lang alam ni Dragon ang tunay na kasaysayan ng Void Century, kundi hawak din niya ang mga uri ng kaalaman na iniwan ng D, kaya siguro siya kasing stratehiko habang si Luffy naman ay walang pake, habang si Dragon, hindi na kailangan malaman ng hinaharap kinakalkula niya ito. Tignan niyo sa Baltigo, ang direktang utos niya kay Ivankov at Sabo, pati na rin ang spy niya sa buong mundo, makikita natin, hindi lang niya gustong talunin ang gobyerno, gusto niyang muling buuin ang mundo pagkatapos bumagsak. Alam nyo ba ang nakakatuwa, si Dragon, ay hindi kailanman direktang nakialam sa paglalakbay ni Luffy, pero teka, bakit kaya? Syempre, ito ay isang maingat na desisyon, alam niya, ang tunay na hangin ng revolusyon, hindi pwedeng dumaan mula sa taas pababa, kundi mula sa ibaba pataas. Kaya pinayagan niya ang kanyang sariling anak na lumaki ng malayo sa kanyang pangalan, malayo sa pain ng maging revolusyonaryo.
Pero syempre, may mas malalim pa kay Dragon, maraming naniniwala na ang gobyerno, gaano man sila kalakas, ay unti-unting nalalaso ng sariling kayabangan, bawat desisyon ng Gorosei, bawat galaw ni Imo, lahat ng ito ay pinagmamasdan at itinatala ng Revolutionary Army, at ngayon, si Dragon ay naghihintay ng tamang sandali para ilantad ang lahat sa mundo. Hindi lang simpleng political movement ang revolusyon, ito ay muling pagsilang ng katotohanan. Alam ni Dragon na sa pagtalo sa world government, ang pinakamalaking hamon ay muling buuin ang mundo nang hindi inuulit ang parehong pagkakamali. Pero teka, ano sa tingin ninyo dito?